Alright mga kapatid mula kay Melvs Castle, usapang West Philippine Sea pa rin tayo mga tol. US top official, no, binigyang ultimatum ang China, napipikon ng US sa direktang pinagbantaan ang China mga tol. Ito ang ating aalamin, bibigyan natin ng reaction video syempre at commentary. Samahan ninyo ako mga tol, pwede kayo makisali at magbigay din ng reaction, comment sa comment section sa ibaba mga tol. Bago natin to simulan syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary na may kinalaman syempre sa ating soberanya na pilit na inaangkin at kinakamkam ng China mga tol. Dapat aware tayo sa mga ganitong bagay, di ba? Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. US Ambassador Mary Kay Carlson pumalag sa China. Paulit-ulit kasing sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na utusan lang tayo ng US. Actually, hindi lang sila nagsasabi nun. Pati mga pro-China na nandirito sa Pilipinas mga tol. Yun din kasi yung gugulo nila at pinangliligaw nila sa mga tao mga tol. Na dadalin lang tayo ng Amerika sa gera. Hindi naman natin laban to, laban nila yan. Yung may mga ganon mga tol, ganong mga pahayag mula sa mga pro-China at propaganda nila mga tol. Eto na lang bago natin ituloy, isipin nyo mga tol kung hindi natin laban to. Nagsasagawa tayo ng resupply mission dito sa BRP Sierra Madre sa mga sundalo natin. Tapos hinaharang tayo at itong nakaraan nga, grabe yung ginawang pangaharas ng China. Ang tanong, anong kinalaman ng Amerika doon? Para paniwalaan natin yung sinasabi ng China at sinasabi ng mga pro-China na hindi daw natin laban to. Laban daw ng US to at phone lang daw tayo, utusan lang daw tayo nila. Isipin nyo mga tol. Diba? Wina-water cannon tayo, binabangga at itong nakaraan may naputulang ng daliri dito sa sundalo. Anong kinalaman ng US doon? Tanong, ang pinaglalaban ba natin ay teritoryo ng Amerika o teritoryo ng Pilipinas? O, di ba? Kung yan ay kaya mong sagutin at masasagot mo ng mabilisan, ibig sabihin nag-iisip ka mabuti. Tuloy natin to. Sunod-sunuran lang kayo sa Amerika. At pagdating ng panahon, iiwan rin kayo niyan pag nagkagera. Actually, dapat nga hindi tayo umaasa sa Amerika eh. Kailangan natin tong malutas, kailangan natin tong masolve. At mas maganda kung hindi aabot sa gera. Walang may gusto nun mga tol. Walang may gusto. Kahit yung mga nagtatapang-tapangan dyan, hindi rin nila gusto yan mga tol. Talagang troll lang sila sa comment section. Pero hindi rin nila gusto yon mga tol. Pinalaga na yan ng US Ambassador. Di na siguro masikmura itong si Mauni. Babae sa babae ang labanan. Bakit? Masama bang tumulong sa bansang binubuli ng China? Iyak kasi ng iyak ng China di pa nga direktang tumutulong ang US sa atin. Ano kasi sa kanila yan hadlang kasi sa kanila yan hindi lang US Australia, Japan, India at yung iba pang mga bansa mga tol na nagbibigay ng simpatsya sa Pilipinas ay kinukundi na ng China, no? Inaano nila, pinapalagan nila kasi malaking balakid sa kanila yan Ang gusto kasi nila one-on-one lang Pilipinas at China. Diba? Hindi naman kaya ng Pilipinas yun mga tol. Walang-wala naman talaga tayo dahil napabayaan tayo ng mga nakaraang umupo sa pwesto. 'Di ba? Hindi naman nila pinalakas yung sandatahan natin. Na akala mo bago lang tayong nagkaroon ng dagat ang tagal-tagal na nating may karagatan mga tol. Ang tagal-tagal na nating binubuo ng 7,000 island. Ang tagal-tagal na, 'di ba? At ito na talaga yung itsura ng Pilipinas kahit panahon pa nila Lapu-Lapu, nila Magellan. 'Di ba? Ang tanong, bakit hindi sila nakapagpalakas ng sandatahang pandagat? Bakit kulang ang mga barko ng PCG? Bakit kulang ang ating mga asset sa dagat? O di ba anong ginawa nila? Naging kampante mga tol O ngayon tignan nyo, ang lalakas ng mga bansang iba. Di ba? Malaysia, Indonesia. Sa buong Asia nga lang ata mga tol, tayo lang ata walang walang submarine Ultimo Taiwan na parang isla lang mga tol, may submarine sila, tayo wala Anong ginawa ng mga namuno sa atin dati? O di ba? O ngayon nag-ahabol tayo ngayon. Di ba? Papaano na lang pag sumama ang US sa resupply mission? Ano na kayang gagawin ng China Coast Guard? The Philippines has an agenda that stands on its own. As our partner, we support that. Di ba?
Napakalinis, tama yung sinabi niya. Meron tayong sariling agenda at meron tayong sariling interes at hangarin. 'Di ba? Hindi tayo inuutusan ng Amerika na, ano yun ano yun yung China, ipagpatuloy niyo yung ginagawa niyo, gano'n. Ano ba? Anong tingin sa atin ng China? Walang sariling bait, walang sariling isip. 'Di ba pang-iinsulto sa atin yun mga tol para sabihin nilang apon lang tayo ng ng US? Ang inilalaban natin dito yung West Philippine Sea na inaangkin ng China. 'Di ba? Inaangkin nila yung karagatan natin mga tol. Which is alam naman nating hindi dapat kasi unang-una, yan ay defined by UNCLOS. 'Di ba? Meron tayong 200 nautical miles. At bilang isang bansa, dapat may karapatan talaga tayo sa karagatan. 'Di ba? Biyaya yan ng langit eh. Gusto nila kanila lang. 'Di ba? Grabe yun eh. They are not a pawn in the great power game. They have their own agenda that is important to the people of the Philippines. Tama, yung West Philippine Sea. Importante sa atin yon. Meron tayong sariling agenda, meron tayong sariling interes na inilalaban natin. Hindi tayo inuutusan dito ng Amerika, no? O gawin niyo yan ipaglaban niyo yung West Philippine Sea. Ano tayo inutil? Yung sarili nating teritoryo kailangan pang utusan ng ibang bansa para ipaglaban natin. Grabe naman ang tingin sa atin ng China kung gano'n ang sinasabi nila, 'di ba? At yung ibang mga politiko, 'di ba, sabi nung sino ba yung ibang politiko diyan, ayaw na natin magbanggit na pangalan sinasabi nila, ayaw naming pumasok sa gera na hindi naman natin laban. So ibig mong sabihin hindi atin ang West Philippine Sea na inaangkin ng China, 'di ba? Hindi natin laban ba 'yon? Ibig mong sabihin hindi atin ang Scarborough, ang Ayungin Shoal at iba pang mga bahagi. 200 nautical miles mga tol ang ipinaglalaban natin na ayaw ibigay sa atin ng China. Pinapalayas tayo. So, yes, China is a factor, but the U.S.-Philippine relationship certainly stands on its own. We have a long and important relationship with the Philippines that had absolutely nothing to do with China. Kasabay ng pahayag ni Ambassador Carlson, naglabas rin ng sariling pagbabanta si US Secretary of State Antony Blinken sa China na pag di tinigilan ng China ang gumamit ng dahas sa South China Sea, mapipilitang manghimasok ang US sa gulo. Hindi naman pwede sila basta-basta manghimasok mga tol eh. Yun nga ang problema. Hindi sila pwede basta-basta manghimasok hanggat hindi pinapayagan ng Pilipinas o hindi ini-invoke ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty. 'Di ba? Hindi sila pwede basta-basta manghimasok. Kasi unang-una, hindi naman nila hindi naman nila teritoryo. Nasa sa atin pa rin mga tol, nasa Pilipinas pa rin eh. At saka isa pa, hindi naman talaga gusto ng China ang gera. 'Di ba? Lagi natin yan sinasabi mga tol, hindi nila gusto gera, tinatakot lang tayo ng mga yan. Ang gusto ng China, tayo magsimula. Kaya nga masyado nila tayong binubuyo. Sukdulan na manakit na talaga sila mga tol. Para pag sa atin nang galing ang unang putok, may dahilan na sila para bombahin tayo. Diba? Which is dapat hindi natin ibigay sa kanila. Huwag tayong kakagat doon sa mga pain nila. Di nakakailanganin ng Mutual Defense Treaty. Dedepensahan raw ng Estados Unidos ang kanilang kaalyadong bansa. We're united in the vision of a free and open Indo-Pacific region, where countries follow the rules, cooperate whenever they can, and resolve their differences peacefully. And in particular, we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way. Tinatakot pa ng China si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ipagpapatuloy raw kasi ni PBBM ang pakikipagmatigasan sa China, malaking gulo raw ang kapalit nito. Sabay tawag ulit sa Pilipinas na utos-utosan lang ng US. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko namang umanib sa Amerika. Noong World War II nga pinalaya tayo sa mananakop na Hapon Ngayong nagbabadya pa ang World War III, asahan mong nandyan talaga yan. Kaysa naman sa China, nako, walang kakwenta-kwenta yan. The U.S. Department of State, who disregards the fact and confuses right with wrong, has made baseless attacks against China's legitimate and lawful actions to safeguard right. It has arbitrarily threatened China by resorting to the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty to embolden the Philippines and endorse its acts of infringement and provocation. We firmly oppose it. Binaligtad na ng tuluyan mga tol.
Pinatumbling na ng kasinungalingan ng katotohanan. China urges the U.S. to refrain from using the Philippines as a pawn to destabilize the South China Sea. The Philippines also needs to refrain from being manipulated by the U.S. Lessons from history tell us that a pawn will only end up being abandoned. Naku po. Pero kung kayo naman kaya ang tatanungin, US ba o China ang aaniban natin? O yan mga tol, lilinawin ulit natin mga tol. Alisin mo ang US sa picture. Alisin mo sila. Sabihin natin hindi nag-e-exist ang US. Para mas madaling intindihin. Diba? Andiyan dyan pa rin ang China at andirito ang Pilipinas na ipinaglalaban yung ating karapatan sa karagatan. Which is ayaw ibigay sa atin ng China. Dahil ang paniniwala nila mga tol, wala tayong bahagi. Ang Pilipinas ay walang bahagi sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea kasi iba yung kabilang dagat natin Sa bandang silangan yun Yung dito sa may bandang sa West, wala tayong bahagi. Ang gusto nila, kanila yung buong yun. Almost 90% mga tol, inaangkin nila. O di ba? Saka nakakita ng ganun? Sa kanila lang. Ang tanong, yan ba ay sinasang-ayunan ng batas? Hindi. So alisin mo yung US sa picture. Tanong, wala bang karapatan ng Pilipinas na ipaglaban yan? Meron. Hindi natin kailangan utusan ng ibang bansa para matutunan na ipaglaban kung ano yung sarili mong bakuran. Diba? Well anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.